Hello Libra, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages po ni Libra. At by the way, maraming salamat po sa mga likes and subscribes ninyo, sa mga heartwarming comments po. Maraming thank you. I truly appreciate them. O na mensahe ninyo, High Priestess, no? Tapos sunod, meron tayong Two of Swords. So, most likely, meron kayo ditong decision making na kinakaharap, but you can't make the decision yet. Kasi, maaaring naguguluhan kayo, no? Siguro marami kayong hawak na impormasyon, no? Detalye ng kung anumang bagay na yan. Kaya, mas lalong marami, ayan, decision making talaga, no? So, kaya mas lalo kayong naguguluhan siguro. So, in that case, since meron tayong High Priestess, ibig sabihin dito, ginagabayan kayo ng Panginoon. Ginagabayan kayo ng Divine Universe dito kung ano yung dapat ninyong gawin. Or maybe, the Divine Universe is sending you guidance to enlighten you, no? Kung ano yung path na dapat ninyong tahakin rito, or kung ano ang dapat ninyong gawin sa sitwasyon na ito, 'di ba? Kaya, and tune into your intuition para hindi na kayo mahirapan. Okay? Tune into your intuition para hindi kayo maguluhan. Sundin ninyo kung ano yung bulong sa inyo ng inyong intuition because it's gonna help you na gumaan ang inyong pakiramdam. Kasi you will be told dito kung ano yung best way na gagawin ninyo or best way to approach your situation sa ngayon, ano? With the Knight of Swords, ayan, so, baka yung decision making na to, kailangan na ninyong gawin sa ngayon. Kasi anyways, the longer you wait, no, para kung kailan yung time na magde-decision kayo, mas maaring maging mas komplikado yung inyong sitwasyon. Mas maaring maging komplikado ang kung ano man ang bagay na yan na kailangan ninyong pagdesisyonan. Kaya, make a decision anyways, 'di ba? Kasi hindi naman, the longer na anuhin ninyo yung pagdedesisyon kasi, the more na hino-hold off ninyo, mas marami patuloy complications ang maaring mag-arise dyan. Baka mas lalong maging mahirap, ang inyong sitwasyon. Kaya, magdesisyon na. No? Magdesisyon na. Sundin nyo na kung ano yung gabay ng ng intuition ninyo para kumbaga ma-get over with nyo na to ng sitwasyon na to. So sa Queen of Swords naman, this is inviting you to look at things, no, sa buhay ninyo. Kasi siguro isa din ito sa baka nagiging dahilan kung bakit nahihirapan kayong magdesisyon. Kasi baka hindi ninyo na i-express yung sarili ninyo. Baka may fear kayo to express yourself. Baka may fear kayo na masabi ninyo or magawa ninyo kung ano talaga yung totoong nararamdaman ninyo. Kasi si Queen of Swords, this is about authenticity. No? This is about honesty. Lalo-lalo na sa sarili ninyo. 'Di ba? Kaya parang mas maging magaan ang inyong pakiramdam. Speak your truth, no? Walk your truth. Kung ano yung gusto ninyo, kung ano yung nararamdaman ninyo, anong iniisip ninyo, yun ang ilabas ninyo, yun ang i-express ninyo, para nang sa gayon, you will be feeling liberated, no? At hindi kayo, hindi ninyo sinosuppress kung ano yung dapat na ginagawa, or dapat ninyong gawin, or dapat ninyong isipin or sabihin, diba? So, with the Eight of Cups, yan, there is a travel energy rito. So, maybe ang iba sa inyo is going to travel. Maaari din ang iba sa inyo rito is going to, move on, no, from a situation. Pwede rin na yung situation na to, could be related to trabaho, could be related to relationships, pamilya. There is something dito na hindi na kayo masaya. Hindi na kayo malaya. Hindi na kayo parang hindi na kayo nakakagalaw restricted, no? Yung nararamdaman ko dito, you're feeling restricted sa sitwasyon na to. Kaya, you have a strong desire dito to leave that situation. At,
Maaring in that case, no, man lang, baka dito, magawa nyo na to. Kasi ito yung gusto ninyo. At nahihirapan na kayo. So, at least, no, yung parang papanindigan ninyo kung ano na yung naiisip ninyo ditong gawin. Yung parang maglalakas ng loob na din kayo finally, no, na gawin na ang pag-iwan sa sitwasyon na to. Kasi, that way, alam mo yun ang gusto ninyo, yun ang at sa tingin ninyo makakapagpaluwag ng inyong damdamin. So, at least, in that case, man lang magawa na ninyo kung ano yung gusto ninyo na sa tingin ninyo makakabuti para sa iyo. And yun, no? Judgment energy. That's a decision making. And this is a huge decision that you're going to make. Kasi nga, maaaring ito din yung nagpapagulo sa isipan ninyo. Should I go or not? Diba? Pero, since papunta na siya doon, no, feeling ko, ang iba sa inyo dito will realize din talaga na hindi na kayo magpapatumpik-tumpik pa. Tama na yung pagdadalawang isip ninyo, yung pagpo-procrastinate ninyo. So, siguro din dito, mamamayanit din talaga dito yung willpower ninyo. No, maglalakas ng loob din kayo dito na sundin kung ano na yung gusto ninyo eventually. So, tingnan natin. Pero yun nga lang, no? Talagang nahihirapan siguro ang iba sa inyo sa ngayon magdesisyon. So, what else? We have travel. Ayan. So, may travel energy. Si Eight of Cups. Long distance communication will open up your life. Exciting experiences for singles and career advancement for others. Ayan. So, maaaring meron kayong travel na gagawin dito, and that could be for various reasons, no? Maaaring yan ay career advancement, maaaring yan ay relocation, no? For whatever reason, baka nakahanap na din kayo ng trabaho sa ibang lugar at maglilipat na kayo ng employer, maglilipat kayo ng opisina, maglilipat kayo ng tirahan, definitely. We have sunshine. The sun is shining on you, which is really good kasi kapag magliliwanag na din ang buhay ninyo, maliliwanagan na din ang inyong isipan, and you'd be able to see, no, or figure out kung ano yung best path na tatahakin ninyo. So, the sun is shining on you, career and business din, ano. So, magkakaroon din kayo ng growth on that areas. And communication and relationships. So, magiging maayos din at maganda ang sitwasyon ninyo pagdating sa relationships kasi magkakaroon din kayo dito ng pagkakataon na ma-express ninyo ng tama, ng mabuti, ng maayos yung mga saloobin ninyo, no? We have communication. Ayan, a reunion could bring love or a rekindling of friendships. A lucky win seems likely. So, napakaganda. Meron kayong panalo, no? Mananalo kayo rito. Siguro sa Game of Chance, lottery, raffle, mga ganon. So, siguro meron kayong mapapanalunan ng mga ganyan. At saka, siguro meron kayong okasyon din na pupuntahan. There could be reunion coming up dito at maaring dito ninyo mahanap yung ano ninyo, yung mga kaibigan, kumbaga mga tinuring ninyong mga kaibigan dati, tapos nagkaroon kayo ng disconnect for quite some time. And ngayon, maybe you're going to rekindle your relationships, no? You're going to start again where you left off. Kumbaga, maaari din, ano, na baka kayo, at saka yung person ninyo, yung karelasyon ninyo, baka kayo ay magkahiwalay, no, geographically, dahil siguro sa trabaho, career ninyo, baka ngayon, ano, baka uuwi kayo or baka siya uuwi sa iyo, yung gano'n. And there is going to be a heartwarming reunion between the two of you. So, good luck po. Thank you for watching Love and Light. Namaste.